Saan po yung daan? Doon na yan. Ay. May gumanon yun eh. Apo. Ito ang daan na to, pag ganun, di ba? Apo. Diba? Wow. Sige, sa'yo na yan. Nice. Dito na ako sa Milik. Umaabot dito yung wifi. Finally, makakapag-motocamp na rin. Pinalitan ko yung gulong niya ng Pirelli Scorpion. Mas malapad to compared dun sa stock. Nilagyan ko siya ng side bag, Rhino Walk yung tatak. Yung tack box ng aking SBT 650 nilipat ko lang dito at ito ay 28 liter. Dito naman nakalagay yung tent ko at yung iba pang mga gamit at ito ay waterproof. Itong maliit na bag na to, dating nasa likod, ngayon nilagay ko dito sa harapan. Itong screen na to, dati nandito. Ngayon, ibinaba ko, nilagay ko sa manibela. Tapos ito yung ating cellphone holder. Naglagay din ako ng camera dito para kita nyo ako habang nagra-ride. Yung mga dinala kong gamit para makapag-motocamp is mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang gagawin muna natin ngayon, mamamalengke na. Kaya tara, samahan nyo ako. Nandito na ako sa Castillejos. Ito yung arko ng Castillejos at dito ako madalas namamalengke bago ako pumunta ng Mapanwepe Lake. So ilang beses na rin ako pumunta ng Mapanwepe Lake, siguro mga 5 beses na. Pero naka 4x4. Ngayon, ito yung first time kong pupunta nakamotor doon. Kaya kahit na ilang beses na akong pumunta doon, may kaba pa rin eh. Kasi iba yung paraan natin paano makapunta doon dahil alam nyo naman yung lugar, di ba? Malahar. Ngayon pahinto-hinto yung ulan, kaya hindi na naman ako nakakapote ngayon. Pahinto-hinto din ako. Nakarating na ako ng Castillejos, Zambales. Hindi pa ako nagpapakarga ng gas. 2 bar pa lang yung nabawas sa fuel ko. Ito yung palengke ng Castillejos. So dito na ako magpa-park. At ayun yung wet market nila. Right, ang iluluto natin ay paksiw tsaka adobo. Pwede pong pahati na yan. Yung pakpak tsaka yung ano niya. Ma'am, pwede pong bumili ng isa lang. Pero yung pinakamalaki po sana. Tapos pwede ko pong pahati sa gitna. Thank you po. Ma'am, meron po kayo sangkap pang adobo tsaka paksiw. Pwede po bang dalawa lang na talong para sa paksiw? Sir, pabili po ng toyo tsaka suka. Magkano po to? May asin po kayo, yung konti lang po. Ma'am, alam mo yung dahon na nilalagay sa adobo, yung dried, ma'am, meron ka nun. Pampa-aroma lang yan, di ba ma'am? Pabili po, butane po. Ay, kape po, pabili. Pwede pong 2 pack lang po. Magkano po yung hopya? Yung may munggo flavor right? So, natapos ko nang mabili yung mga ingredient. Punta na tayo sa mismong lake. Alright, from here is 20 kilometers na lang ang Mapanwepe Lake. At ito na yung mga pinamili natin. So, bumili ako ng rubberized net para kapag meron tayong pinamalengke, kagaya ngayon, edi dito na lang sa taas ng box. Lalo na, meron tayong fresh meat dito. So, hindi siya pwede sa loob dahil mangangamoy. Alright? Yung mga bag ko is waterproof lahat. Kaya walang problema kahit umulan. Ang medyo inaalala ko lang is yung quality ng camera. Kasi may watermarks. Nagpakarga na rin ako. So, nabawasan ng 4 bars yung aking fuel gauge mula Pampanga. So, tipid na rin. At hindi naman natin kailangan ng sobrang bilis. Sa gulong na nilagay ko sa basang kalsada, okay naman. Hindi naman ako nagpapatakbo ng matulin, kaya all goods pa rin. Ayun sa mapa, kakanan daw dito, pero meron akong ibang ruta eh. Hindi dito eh. Kasi baka maligaw na naman ako dyan. Ito yung alam kong daanan talaga. Meron pa doon, pero ito ay shortcut. Tsaka walang traffic. Ito na yung main road. Kung sa isang kanto tayo pumasok, doon tayo manggagaling. So ito na yung papunta ng Mapanwepe Lake, or tinatawag nilang New Zealand of Zambales. Ito na yung diki nila. So dyan sa baba is puro mga lahar. At sa ngayon, pantay lang yung kalsada, no? Parang semento na natakpan lang ng lupa. Pero dahil siguro madalas dinadaanan ng mga trucks, kaya pumapantay yung kalsada, no? Ayan, dito 25 kilometers per hour lang. Respeto, maalikabok daw. May advantage din ang pagpunta natin dito na medyo maulan dahil medyo matigas yung lupa pagka ganyan. Ang negative side naman kapag maulan na ganyan, marami kasi tayong madadaanan na ilog. So may mga chance na mataas sila. Alam nyo naman, pag dumaan ka sa ilog na hindi mo nakikita yung ground, mahirap tansyahin yun eh. Dito sa part na to, siguro dahil mas maraming dumadaan na truck dito, kaya butas-butas na yung kalsada, no? Pero hindi naman madulas para sa akin. Basta nasa tamang bilis lang. Medyo mabagal lang yung kilos ko dito sa motor, gawa ng mabigat kasi siya. Marami akong bit-bit na gamit. O eto na, marami ng butas dito. So iwas-iwas na lang tayo sa ganyan.
Ayan, pwede naman tayong gumilid. Buti na lang, wala masyadong dumadaan. Ayan, nagpa-brown na yung lupa. So, ito ang madulas. Oh, di ba? Kaya nagpalit ako ng gulong. Meron pang mas malala dito pagbaba natin. Hindi ito yung best time para pumunta ng Mapanuepe Lake. Kasi magkaka-camping ka. Medyo hassle kapag maulan, no? Kasi magse-set up ka ng tent. Mababasa ka agad eh. Buti na lang yung mga gears ko, napakadali lang i-assemble. Tsaka maliit lang. Lalo na yung tent ko, mamaya ipapakita ko sa inyo. Isang hila lang, nakatayo siya kaagad. Kahit na nakakaramdam tayo ng konting parang matutumba tayo, ganun. Makikita mo yung iba naka TMX, pero parang wala lang sila, naka tricycle pa oh. Parang hindi sila nahihirapan sa kalsada eh. Ngayon kung dayo ka dito at first time mo, medyo kakabahan ka na. Sa mga ganitong oras, ang tahimik, wala tayong nakakasabay na tao. Lakas ng loob lang ang dala ko ngayon. Dahil syempre, pabalik-balik na rin ako dito. Yung ruta, alam ko naman na. Ang nag-iiba lang, yung terrain ba, yung kondisyon ng kalsada. Kasi pagka umuulan nagbabago eh, lalo na yung ilog. Ayan, may mga tour guide dito. So hindi na tayo mag-hire ng tour guide. Ayan, lakas loob lang. So yung mga gustong sumakay sa bangka, doon sila. Sa mga may sasakyan at motor, dito sila dadaan. Ayan, gilid-gilid lang tayo. Eto, medyo malambot na yung lupa, gumigewang na yung gulong ko, no. Lagi lang ako nakababa yung paa ko, para in case na medyo mag-side yung motor, matutukod ko kagad yung paa ko. Pero kapag matutumba na, itutumba ko talaga tong lupa naman eh. Tsaka may mga side bag naman ako. Tsaka may crash guard naman to, so okay lang. Tsaka para dito talaga yung motor eh, di ba? Nakukulangan lang ako sa kanya yung travel ng front suspension, maiksi. Kaya pagka nabibigla siya, nagbo-bottom. Siguro kulang sa tigas. Ayun sila oh, naka-tricycle oh, nagtitinda ng buko. Mababait naman yung mga tao dito, lalo na sa Mapanuepe. Mabait sila sa mga turista. Sila naman yung mga nagtatrabaho. May planta kasi dyan eh. Ayan oh, kulay pilak yung bundok oh. Eto si Sir oh, naka-tricycle oh, hindi naman pang off-road yung gulong, di ba? Naidada niya dito. Sabi nila may bayad daw dito eh, 100 para sa mga nakamotor. Pero wala pa namang humaharang sa akin para singilin, no? Willing naman ako magbayad. Pero dati pa, wala namang ganun. Eh siguro dahil nadadaanan yung private property niya, kaya naniningil siya for maintenance ng kanyang kalsada, ganun. Ang lakas ng ulan, no? Tamang iwas lang ako sa hukay, oh. Grabe, antindi. Dito talaga bumuhos bigla, no? Kung kailan nandito na ako, eto na yung tulay na dati wala naman to. Ayun, kasya yung isang sasakyan, so hindi sila pwede magsabay. Ang ganda, oh. Ito lang tayo, wala naman sasakyan, oh. Wow, galing doon yung tubig. Ah, okay. So, yun yung dating tulay. Doon dumadaan yung mga nakamotor. Ito ginawa para sa mga four wheels. Pero pwede rin yung mga motor dito. Dati kasi, nung wala itong tulay na to, doon sila dumadaan. Ayun oh, yung may simento doon. Tapos gagapang papunta doon. Along the way, wala akong nakitang mga naka-standby na mga tour guide. So, expect siguro nila na wala naman masyadong pupuntang mga dayo. Kaya hindi na sila tumambay doon. Alam nila yung weather eh, no? May mga history din itong Mapanuepe Lake na pagka malakas ang ulan, talagang bumabaha dun sa mismong picnic ground nila or camping ground. Kaya kapag alam nilang matagal nang umulan, hindi na nila inaalaw yung mga tourist na mag-camp doon. And yung pagpunta ko ngayon dito sa Mapanuepe Lake, actually may bagyo pa nga eh, nasa bandang west ng Pilipinas. Pero hindi ko nakita kung tutumbukin niya yung Pilipinas, kaya tinuloy ko na yung ride ko ngayon dito. So itong kalsada na to, ginawa ito para dun sa kumpanya doon. Merong kumpanya doon, parang solar power yata na company. Pero hindi pa ganito dati na butas-butas, no? Siyempre sa tagal na rin ng kalsada na to, ang dami na rin dumaan, kaya nadadamage siya, no? Tsaka pagka nababasa, ito na, kakanan na tayo dito. Wala siyang signage, di ba? Kung dayo ka hindi mo alam, di ba? Ito na. Ito na yung lahar. Pero parang buhanginan lang siya eh, no? So dito, momentum lang. Hindi ka pwedeng huminto-hinto dito, padaanin lang natin yung truck. Mahirapan tayong bumelo eh, nakahinto tayo. Taas oh. Ano yan? Ano yung hirap niyang umarangkada pagka naka-stop, di ba? So kailangan dire-diretso lang. Ayan oh. Ayun, doon ka sa pinagbakasan ng gulong. Ayan, ganyan kaganda yung gulong na nilagay ko, no? Kapit siya, no? So dahil nag-off-road naman tayo dati, may konti lang tayong idea sa
pagdaan sa gantong kalsada. Madulas lang talaga siya or nagewang talaga siya, no. And kailangan may buwelo lang. Pero matigas naman yung banda dito. Mahirap lang yung vision dahil yung helmet ko may watermarks. Pag binuksan ko naman, natatamaan yung mata ko. Pero okay lang, kayang pagtiisan, no. Yan, pagka nawawalan tayo ng buwelo, lumiligo yung manibela. Gusto nito ganyan, no. Mala Africa to yung dating. Ayan, ito yung dinaanan ng mga trucks. Kaya medyo matigas. Kung gusto nyo, dun sa damuhan, matigas din yan. Kaso, dahil damuhan yan, madulas. Okay, ngayon, eto na, manghuhula na ako ngayon. Saan ako dadaan, no? Kasi dito, maraming pwedeng daanan. Tingnan mo yun, no? Naka-TMX siya, oh. Tuloy-tuloy lang siya. Ito, matigas na dito. Yan, oh. Ang ganda, di ba? Tsaka ang ganda ng kulay ng damuhan, no? Parang may binabakuran sila dun, no? Ito yung magandang tignan, oh. Yung bundok, di ba? Noong nagpo 4x4 kami, dito namin hinahataw yung mga sasakyan kasi maluwang dito eh. Tsaka walang road talaga na sinusunod eh. Kumbaga watak-watak. So, yung pagtuntun sa Mapanuepe Lake kasi doon lang talaga yun. Yung mga bundok na yun, sa harap niyan, yun yung ilog. Kaya doon lang tayo lagi papunta dapat. Ngayon, depende na kung saan ka dadaan dito. Like ito, merong mga usual na dinadaanan kaya dito tayo dadaan. Ayan, oh. Ayan yung ilog, di ba? Okay, so mababasa na yung paa natin dito. Kailangan mabilis tayo dito, no? Yung tamang bilis lang, no? Tignan nyo, hindi natin nakikita yung tubig, di ba? Kaya wala tayong idea kung ano yung meron dyan. So, yun, baba na lang natin yung paa natin. Basta may momentum lang, huwag kang hihinto, no? Baba mo lang yung paa mo. Ayan na, lumubog na yung gulong ko sa likod, di ba? So pagka huminto ako sa gitna noon, babaon na yung gulong ko. Kaya dapat may buwelo talaga eh. Dapat moving ka talaga, no? Lumubog siya kasi syempre basa yun. So malalim na yung lupa niya, no? Muhukay siya eh, no? Ayan, no? Lumiliko tayo. So kung mabilis kasi tayo, diretso lang yung manibela. Okay, humati yung kalsada, no? Hindi ko lang alam yan kung alin dito. So kung sa kanan ako, pwede rin sa kaliwa. Yes, try natin dito. Wala naman mawawala eh. Pwede naman bumalik ulit. Kasi puro pa ganun lang yung dadaanan dapat natin. Dati, hinati nila to. May rutang pang motor, may rutang pang 4 wheels. Yan yung mga alaga nilang hayop. Yung mga yan pupunta rin dun sa mga campsite. Kaya pag nagka-camping kayo, huwag kayong mag-iwan ng pagkain basta-basta kasi lalapitan nila. Ito malalim na to ah. I mean malambot pala to. Dito ako sa kabila. Ayan. Ayun oh, may buwelo, di ba? Maganda yung kapit ng gulong ah. Gusto ko siya. Eto pa. Pero may mga bakas ng gulong ng motor eh, no? Ibig sabihin dito rin sila dumadaan eh. O, dito tayo sa kabila. Huwag ka lang sobrang hataw. Baka kasi magulat tayo eh. Ah, dulas dyan. Nakakatakot, no? Huwag ka lang pepredo, no? Dito tayo sa dinaanan nila. Yan. Yan, ganitong bilis lang. Pwede na to. Yung gulong ko, kapag hinataw mo, kumakapit talaga, may epekto sa motor. Yung talagang itutulak ka dyan, no? O, diba? Tayo lang tao dito, no? Hello! Angas, diba? Naku, malalim to. Meron dumaan dito sa gilid, eh. Dito tayo sa gilid. Mababaw pa to eh. Let's go. Oh, di ba? Buti matigas pa. Pils lang yan, ganyan lang. Ang galing oh. Dahil siguro mabigat din yung motor kaya yung gulong ko sa likod kumakapit. Lumulubak na. Minsan wala rin sa makina ng motor or disenyo eh. Nasa gulong din eh, no? Ang daming alaga dito, no? Ganda ng view. Wow, ang ganda. Ang daming kanto dito, nakakalito na. Nakakatakot pala dito. Hindi ka pwedeng abutan ng dilim, no? Ayun, pinagbakasan ng mga gulong ng TMX, oh. Di ba yung gulong ng TMX sa pad? Yun, naghakot sila ng sanga. Dahil buhanginan lang eh, ang lakas ng loob eh. Pag sumemplang, minor injury lang eh, no? Minor gas-gas. Lalo sa motor. Dito, hindi ko na maalala ito. Ngayon, kung magkamali man ako, pwede naman akong bumalik. Hindi ko na maalala yung road na to eh.
Ano, lumiliko talaga yung manibela eh, oh. Kasi parang pakiramdam ko iba to eh. Hindi ko tuloy masabi kung ligaw na o ano eh. Ayan na, oh. Ayan na, sumasayaw na talaga. Ito, lalim nito. Ako po, ayan na. Hindi naman ako makaikot dito kasi malambot. Kaya itutuloy na natin to. Bahala na. Ah! Ah! Alam ko na. Naka-on yung traction control ko. Dapat i-off ko muna yung traction. Wait lang. Oh, diba? Okay. Saan na kaya ako? Hindi kaya doon. Parang feeling ko doon dapat ako eh. Buti nagpagas ako. So dadaanan ko na naman tong malalim, no? Buti na lang hindi ako nabarahaw doon. Kaya pala nahihirapan siya. Naka-on yung traction control. Sige, hata ulit tayo dito. Okay. Kaya natin yan. Game. Ah, ang ganda ng gulong, grabe, wala akong masabi. So doon ako galing. Ito yung mga pine trees. Pero yun yung bundok eh. Okay, feeling ko doon nga. Hindi ko na masyado nilapitan kasi mafag. Eh, yung tour guide natin, yung aso. Doon dapat tayo. Hello, thank you. Sir, saan po yung Mapanwepe? Apo, dito po yun, di ba? Apo, ito yan. Saan po yung ruta? Saan po yung daan? Sarado na yan. Ay. Ito na kuya, galing ka na dyan. Ah, dire-diretsuin ko po ba yan? Palang dyan kuya, tapos huwag kang, paano na yan? Ah, eh, tama pala yung ruta ko, sir. Oo. Ito, diretsuhin mo lang yan. Apo. Tapos huwag ka nang kakaliwa. Ah, At huwag kang didiretso rin. okay. Ito. Tapos kakaliwa ka Kakanan. kakanan ka. Okay po. May yung kanto po doon, yung pakanan. Yung parang, di ba, ito siya. Apo. Ito yung sentro natin. Apo. May gumanon yun eh. Apo. Gumanon. Apo. Parang nagpon siya dyan eh, gumanon. Tapos dumiretso yan. Apo. Ganyan yan. Dapat kanan. Dito ka. Okay po. Yan na. Buti na lang. Oo. Thank you po. Buti, kagawad ng bayan ang nakausap mo. Ay, hello po. Ayan, Marcelino. Ano pong pangalan niyo, sir? IPMR Robert Dilang. Ay, read po, read. Thank you po. Sige, sige. Apo, ito na yung sinasabi nila. Ito yung kaliwa, diretso, tas kanan. So dito dapat tayo. Ito yung pinasukan ko kanina. So tama pala to. Medyo nag-doubt lang ako kasi yung kalsada parang hindi masyado dinadaanan eh. Yung pala, bago lang to kasi sarado na yung isang nakasanayan na ruta. Dahil kanina pa ako nagra-ride dito. Parang nawala na yung takot ko sa lupa eh. Nagmanhid na sa takot ko na gabihan dito. Ito, nag-doubt din ako kasi pakaliwa siya eh. Na dapat diretso dun, di ba? Ito, kaliwa, kanan na naman. May signage doon, tingnan natin. Welcome, Camp number 3 New Zealand Eagles Paradise. Okay, so dito yon. Ah, doon. Okay, mukhang sarado na to ah. May buti may lokal. Ay, madam! Apo! Ito ang daan na to, pag ganun, di ba? Apo! Tapos, lalabas ka doon, diretso. Diretso nyo lang po yan. Okay, Pag ano nyo dyan, sundan nyo lang to. Huwag kayong liliko sa ano, kahit saan dyan. basta sundan lang po yan. Diretso pag ganun. Okay po, Pag ganun po, sir. sige po. Ingat po, babalik po kayo. Opo, sir. Sige po, Kailangan ko, sir. sige po. Para may mabiling buko mamaya. Bye-bye po. Suki ko na yun. Si ma'am, nagtitinda siya ng buko doon. Grabe, di ba? Nagbago na yung road na to kasi nagsa-search din ako sa YouTube. Hindi nila pinakita sa video nila yung buong ruta ng Mapanwepe. Kaya ako, pinokus ko ngayon dito sa road. Dahil maaaring may mga gustong pumasyal dito, eh baka maligaw din sila kagaya ko. Eto, iba to eh.
Hindi ko naaalala tong road na to eh. Sabi niya sundan ko lang to. 'Di ba? Diretso lang, tama ba? 'Di ba? Anyway, ito na yung Mapa Nueva Ecija, kahit saan tayo diyan, 'di ba? Tsaka pwede bumalik ulit. Mukhang dapat doon ako eh, no? Sige, tingnan natin to. May mga bakas na gulong eh. Try lang natin. May for sale na lupa pala dito. Ayun, may nakita na akong kubo. Ito na yung dati na entrada. Okay, gets. Sa kanan is phase 1. Bakit sarado yung road na yun, no? Ayun, oh. Yun yung campsite, oh. Subukan kaya natin dun, no? Mukhang okay ito, eh. Ayun, dulas. Madulas pala to. Hey! Dahan-dahan lang. Wala masyado nagka-camping ngayon kasi maulan, eh, di ba? Dito tayo sa Mapuno. Hindi ako makapag-brake kasi madulas. Walang tao. Aba, mali to. May harang na eh. Walang tao. Tsaka may mga barbed wire na yung boundary nila. Kung kailangan kong bumalik. Ayun, mayroong entrance naman dun. Subukan ko dumaan dun. Pero ang ganda. Ayun, may CR dun, oh. Ang maganda dito sa Mapa Nueva Lake, kahit saan pwede kang magpwesto. Pero once na nagbayad ka na sa kung sino man in charge dun sa lote, hindi ka na pwedeng lumipat. Mukhang dapat doon ako sa kabila eh, no? Walang tao. Grabe, no? May CR dito na maganda eh, no? Parang yun, no? Oo nga, no? Grabe, walang tao. Grabe. Solid. Pero doon may sasakyan. Sige, balik ako. Doon tayo sa may sasakyan. Dito kaya pwedeng dumaan. May barbed wire kasi. Ayun, oh. May naka-Nissan dun, oh. May kotse pang katabi, oh. Hello. Ako di pala ng tao ngayon, sir. Oo, sir. Maulan kasi, no? Lipad mo kasing parating, sir. Kaya nga po. Sana, sir. Pwesto ka lang dyan, sir. Pero dyan ka sa may mga damo-damo kasi itong bakas, sir, na yan. Madulas. Ang daming may kubo dito, oh. May manok pa. Paano kung dun kaya ako, no? Para malapit, no? Ito, may kubo dito, oh. Oo. Kahit dito na. Kasi may manok kasi. Ay, ito, may tindahan, oh. So, hanap lang ako ng pwesto na hindi basa kasi. Ito, ang daming kubo, oh. Presko. Yan, dito tayo. Kailangan kasi yung tent natin para hindi masyado maputik yung ilalim. Ayan, dito natin isasaksak yung motor natin ngayon para hindi mababad sa ulan. Yan. Okay, medyo malinis-linis dito at malambot yung lupa. Dapat sa ugat. Kulang ako sa stretching. Dapat pala nagdala ako ng metal plate, no? Para pag nag-side stand, matigas-tigas. Lumulubog yun. So, dito na ako prepare ng gamit. At buti may lamesa. So hindi ko kailangan ilabas lahat ng gamit ko. Sayang hindi ko maipakita ngayon, no? Muuulan kasi. Ang isa-set up muna natin ngayon is yung higaan ko habang maliwanag. Ito yung kumot ko. May balde rin ako. Mga kaldero, pangligo, tape, tasa syempre, tsinelas, panglinis ng plato, at buti na lang kasya dito yung tent ko. Sa pag-assemble ng tent, syempre lalagyan muna natin ng ground sheet. Ang ground sheet, okay lang mabasa yan kasi yan yung unang sasalo ng dumi tsaka tubig. So medyo maliit lang yung ground sheet ko, no? Kaso ang problema, parang nahanginan siya, no? Ayan, ganyan. Okay. Siguro pag ganito. Yan. Yan. Tapos tent. Sabi nila, itong tent na to ay waterproof. So, tignan natin kung totoo. Ang kinagandaan ng tent na to, mabilis lang siyang i-assemble. Para lang siyang payong. Gagawin mo, tatayo mo lang ng ganyan. Ayan. Tapos, hihilain mo lang pataas. Diba? Ayun, oh. Nakatayo na. Ang bilis. Ganun lang siya in-assemble. So, ganyan yung itsura niya. Ito yung pinto. Meron pa siyang pinto dun sa dulo kung gusto mo dun lumabas. Tapos, meron din siyang screen na ganito
para hindi pumasok yung lamok. Ito naman tent ko, double layer siya. Meron siyang maliit na canopy. Then meron pa siyang libreng ganito para sa taas. Ayan. O di ba ang dali? Meron din siyang libreng pegs. So ilagay lang natin baka kasi biglang humangin. Pangayin yung tent natin. Sama na natin yung ground sheet. Sakto, meron pa siyang sobrang 4. Etong 4 na to para sa ground sheet naman natin. Meron din akong biniling unan na inflatable. Tatakpan mo lang ito para hindi na sumingaw. Tapos ipapump mo lang siya dito. Yan, matigas na siya. Ito, at saka kumot, sapat na para makatulog ka ng maayos. Dito naman nakalagay yung lamesa ko tsaka upuan. Ayan, ito yung lamesa ko. Ito naman yung upuan. Pero hindi ko muna i-assemble kasi may upuan naman dito eh. Ganito yung tsura ng lamesa ko. So kailangan ito para dito ka magluluto. Ayan, ganyan siya. Tapos ito yung paa niya. Tapos pagdugtungin mo yung dalawa. Ayan. Pwede ka na magluto dyan. Ito naman yung lutuan ko. Ganyan lang siya kaliit. Ayan. Lutuan siya. Sakto pang motor dahil maliit lang. Ayan. Tapos meron siyang adapter. Pwede kahit anong butane gamitin mo. Ito naman yung pangharang ng hangin habang nagluluto ka. Ito, itatayo mo lang ng ganyan. Dahil mababa lang yung lamesa natin, pwedeng dito lang sa baba niya. Para lang hindi nahanginan. Habang nag-aayos tayo ng gamit, magsasaing muna tayo. Ito na may lutuan ko. May malaki, may maliit. May pamprito. So dahil tayo lang mag-isa, dito tayo magsasaing. Ayan, tulad nito, yung butane natin, wala siyang thread. So ito, may thread. Ngayon, meron siyang adapter para ito yung isasaksak mo. Di ba? Tapos ito ngayon, yun ang isaksak mo dito. Di ba? Ngayon, itong lutuan ko, meron siyang igniter. Dito mo naman i-adjust yung lakas ng apoy. Meron akong 4 na ilaw dito. So, napaka-importante nito pag mag-overnight ka, lalo na sa campsite. So, itong ilaw na to, maganda siya kasi pwede siyang flashlight. Meron siyang adjustment. Dalawa yung level niya. Malakas, mahina. Tapos, pwede siyang lamp. Meron din siyang lakas, mahina. Tapos, ganyan yung kulay. Oh. Mahina. Tapos, off. Ngayon, pag namatay siya, mag-glow in the dark siya. Oh. Halimbawa, nalobat siya. Tapos gusto mo siyang mahanap kasi wala ng ilaw. So, mag-glow in the dark siya. Ang bilis, kumukulo na. Oh. Lugaw. Okay, ang una kong iluluto ay paksiw. Kaya ipiprepare ko na ang tilapia. Bahala na. Amoy paksiw naman eh. Lagay ko na kaya agad, no? Pwede naman, di ba? Nakausap ko yung caretaker kanina. Siningil niya ako ng 150 pesos dahil daw naka big bike. Siguro yung hindi big bike, 100 pesos lang, no? Tapos ito palang cottage na to is may bayad pala. 1,000 pesos naman. Pero, dahil umuulan daw, libre lang. Ayan, katatapos lang ng ulan. Check natin yung tent. Kung legit na hindi pinapasukan ng tubig. Okay. Tuyo. Ayun, oh, may screen pala siya dito para may pasingawan, hindi siya mainit. Oh. Ito pa, oh, hanggang sa taas pala. Double layer. Ang ganda pala nitong tent na to. Ayan, hindi siya basa. All goods. May sabitan pa siya sa gitna para sa ilaw. Oh. Pwedeng-pwede pala tong ilaw na binili natin. Ayan, oh. Testing. Ayan. Di ba? Ang galing, oh. Ganda. Tapos yan, oh. Glow in the dark, di ba? Ito mukhang okay na yung kanin ko. Saktuhan lang para sa akin. Ngayon naman, papakuluan na natin itong paksiw. Sakto lang yung apoy. Ayan, napaka-importante ng may ganito. Kasi mahangin, no? Tingnan nyo yung apoy, gumagalaw-galaw siya, di ba? Ikutin naman natin yung pwesto ko. Ganda. Yan ang maganda, di ba? Huwag nyo lang masyadong iiwanan yung gamit ninyo kasi syempre walang nagbabantay. Tsaka, halimbawa may aso, baka akyatin niya yung lamesa. Mawala yung manok natin. Mabait naman, lumalapit siya. Diba? May bantay tayo. Let's go! Whitey! Yan ang maganda sa Mapanwepe.
Nakatsyempo pa tayo na umulan, kaya ang lamig dito. So yun yung mga bangkang sinasabi ko na pwedeng sakyan nung mga taong walang sariling service. Bawal nga lang mag-swimming dito. Ayun, may nakalagay doon. Oh. Tsaka hindi kasi umaagos yung tubig dito eh. Alam mo yung amoy imbornal, yung tubig. At saka madalas dumadaan yung mga bangka na yan, di ba? Pwedeng yung langis at saka yung gasolina niyan is mapunta sa tubig. Sa ngayon, dito sa pwesto ko, ako lang yung nag-camping. Kasi alam nila na may bagyo bukas. Ito nga pala yung balde ko. Ayan. Di ba? Tara, magigib tayo. Ayan ang maganda kapag malapit ka sa CR. Ang maganda naman dito, marami ding CR. Pwede kang pumesto kahit saan. Tapos ito yung mga CR nila. Oh. Ito, may balde. Pwede rin dito or dito. Malinis naman. Para sa akin. Ayan. Alam po, 20 liters to eh. Bigat pala. Ayan, para may panghugas tayo ng kamay tsaka ng mga kaldero. So, sa plato naman, nagdala lang ako ng disposable dish para wala na ako lilinisin mamaya. Bango. Woo! Kung meron lang akong kasama, maganda sanang magpwesto doon sa dulo para solo ninyo tsaka tahimik. Kaya lang, syempre, ako lang mag-isa. So, kailangan lumapit tayo dun sa residente dito para kung ano man mangyari, may sasaklolo sa atin. Tsaka, syempre, may tindahan sila. So, mas malapit lang. Ayan, makulo na siya. So, lalagyan lang natin ng konting-konting asin. Ayan. Tapos, haluin lang natin. Ay, baka maturog, no? Ayan, haluin lang natin. Ayan, mukhang naluto na yung isda, ah. Ngayon, wala akong dalang tabo. Kasi nga, yung tabo, masyadong malaki. So, ito yung inumin natin. Ito na yung magsisilbing tabo natin. So, puputulin lang natin ito, yung ganyan. Yan. So, ito na yung magsisilbing tabo natin. Alright? Pag naghuhugas ng kamay, di ba? So, ang plano, para sa ngayong dinner ko, is itong paksiw ang uulamin ko, no? Ngayon, bukas, ang uulamin ko naman, adobong manok. Kaya after kong kumain at mabakante na tong kaldero na to, iluluto ko naman yung adobo. Kaya lang, mukhang kukulangin pala itong suka natin. Kaya bibili tayo dun sa tindahan na yun. Kompleto pala dito eh. May dilata. Pabili! Suka po. Mag-aadobo lang. May maling sila oh. May wetay ka na ba, sir? Po. May wetay ka na po? Ay wala pa ma'am. Naligo lang. Sige po. Magkano po yan? Thank you ma'am. Thank you rin po. Okay, so mukhang goods yung ating paksiw. Yung adobo na lang. Sa bagay, basta maluto lang yung manok at may konting toyo at suka, maglalasa naman, di ba? Okay, tikman muna natin. Baka matabang o sobrang asim pala. Matabang. Sumobra yung tubig. Bukas ko na lahat to. May kulang pala akong nilagay. Paminta. Ito. Kasa, paminta. Yan. Sa bagay, okay lang yan. Importante, luto na yung isda, di ba? Ito yung magandang kutsara, oh. Natutupi lang siyang ganyan. Tapos, yan, ganyan siya. Ito naman yung tinudor niya. Meron din siyang knife, stainless pa. Yun, oh, saktuhan lang, oh. Pwede na, di ba? Okay, kain na tayo. Lutong bahala na. Wow, sabaw. Tara po, kain na. Pwede na. After kumain, shower time! Ngayon, kapag hindi nyo madadala yung mga importanteng gamit nyo like yung pera, cellphone, at ano pang mahalagang gamit, so iwan na lang natin dito sa top box. Make sure na nakalock. Okay? Kasi ang maganda naman sa top box na to dahil alloy siya, hindi siya basta-basta mabubuksan. Tsaka hindi siya basta-basta magugunting, malalagari, ganun. At isa pa, malapit lang yung CR. So dahil meron namang
tubig doon tsaka balde. So, hindi na natin kailangan dalhin yung balde natin. Pero at least, ready tayo, di ba? May balde, meron pa tayong improvised tabo para sa susunod na campsite na pupuntahan natin, di ba? Ready lagi tayo. Success! Medyo dumidilim na. Sobrang tahimik dito. Grabe. Solong-solo natin ah. Dito sa actual, takip silim na. Pero sa camera ko, parang aliwanag pa rin. Tsaka ang the best talaga, naka-wireless mic eh, no? At ito pa yung magaling. Pwede kong i-off yung camera at i-on gamit ng microphone. Alam niyo yung masarap gawin ngayon? Magkape. Tapos bukas ng umaga, magkape rin. So hindi na masyado maulan. Ngayon, i-assemble naman natin yung upuan. So ganito lang siya kaliit, pero wag ka. Ang upuan na ito ay may sandalan. Ito lang yung laman yan. Ito yung sandalan. At ito naman, yung kanyang mga paa. Or frame. Yan. Itong frame na to, meron siyang rubber sa loob. Alam na to ng mga nagka-camping. So natuwa lang ako. Kasi ganun lang kaliit. Ang bilis lang niyang i-assemble. Yung iba, nahihirapan i-assemble to. Gawa ng naghahatakan kasi yung sandalan kanina, yung tela. So ganyan siya. Pag nakatayo, ayan, ganyan. Kulang na lang ng tela. Marami ang nahihirapan maglagay nito. Kahit ako nung una, nahihirapan ako. Sa bagay, hanggang ngayon naman. Pero may diskarte doon. Ngayon, ang gagawin mo, itasak mo lahat. Okay? Pagkatasak mong nasa taas, siguraduhin sagad. Pati yung frame. Bakit tabingi? Yan, dapat pantay yan. Dapat talagang sagad hanggang dulo. Tapos dito, saksak mo yung isa. Dapat sagad din. So ngayon, dito na sila nahihirapan. Dahil pag hinatak mo to, ang hirap niyang ipasok. Ngayon, ang diskarte, hilahin mo to para mamumove mo siyang ganyan. Tsaka mo isaksak dito. Okay? Sagarin mo. Pagkasaksak, tsaka mo dito isaksak. Yan. So, goods na. At yun ang maganda sa upuan na to. Merong sandalan. Meron pang isang kulang, kape. Biglang dumilim eh, no? 5 minutes din kasi pinainit eh. So dito ko na pinainit yan. Ayan. Tara, coffee now, kape later. Whew, grabe. Alright, dahil dumidilim na, switch on naman natin yung mga ilaw natin, pinagmamalaki nating mini light, flashlight, slow, ilaw, low, yellowish. Yan. O diba, taas natin. Saan dapat? Para maliwanag, no? Pwedeng sabit dun, no? Okay, isa pa lang to. Okay na, diba? Ngayon, magko-connect naman tayo sa wifi. Yun ang maganda dito. Although, syempre, dapat hindi ka magsi-cellphone. Pero syempre, may pamilya ka. So, kailangan may contact ka pa rin sa kanila sa bahay, di ba? Hello po. Sir! Yes, sir. Pa-connect po akong wifi. Dala may cellphone, sir. Oo, sir. Okay. Magkano po? 150. Sige po. Uy, 24 hours. Yun. Kailangan pala i-switch pa. Nasolo ko yung paste to ah. Pang ilan mo na, sir, punta dito? Mga 5 beses na, sir. Hi ka. Hi ka. Kita mo sarili mo. Mag-hi ka daw doon. Ayan o. Hi! Ano pangalan mo? Tintin? Hindi po. Ilan taon ka na? 5. Wow! Parang pa yan. Ay, sumobra. Huwag kang magmadali. Ayan, nakakonect na tayo sa Wi-Fi. Ang pangalan is Lolit's Ranch Phase 2. Ayan, ganyan kaliwanag yung pwesto natin. Oh, ito naman yung sa tent ko. Di ba? Tapos sinabit ko dito sa bubong. Then yung isa naman sa lababo. Ay, lamesa pala. Meron pa akong isa dito. Ito yung flashlight. Tingnan nyo. Yan yung wide. Sobrang lawak niya, no? Tapos pag in-adjust ko, boom. Sobrang layo ng abot, oh. Pag wide, habang naglalakad ka, yan, maganda. Ang oras ay 12 AM at ngayon ko na naisipan iluto yung adobo. At ngayon ako nabilib talaga sa ilaw dahil simula 6 PM hanggang ngayon
walang patayan ng ilaw. So still, naka-on pa rin sila. Tsaka sagad yung brightness niyan. Pati yung dun sa tent ko, naka-on. Then ginamit ko na tong isa. Okay. Alam ko, nasa 300 pesos isa lang to. Sulit naman. Nakalimutan kong bumili ng bawang sibuyas para sa adobo. Kaya kulang yung sangkap ng adobo ko ngayon. Ganda. Ay, nalaglag yung upuan. Sabi ko sa inyo eh. Coffee now. Kape later pa rin eh. So bago ako magsaing, magpapainit muna ng tubig para bago ako umuwi, hindi ako gutom. Nice. Sarap nakikita, no? Eto, nagsaing ulit ako. Tapos niluto ko kagabi yung adobo. Yung adobo ko, naging pistik. Naalala ninyo yung ilaw natin kagabi? Ayan pa siya, oh. Nakailaw pa hanggang ngayon. Ito ring isa. Grabe yung baterya, di ba? Lakas. Tsaka siguro sobrang tipid lang ng ilaw nito. Kaya kahit maliit lang yung mismong body niya, syempre maliit din yung baterya. Kinaya niya hanggang bukas, no? Sobrang sulit nito. Umiilaw pa rin. Grabe. So ang oras nga pala natin ngayon ay 11:22 ng umaga. Inon ko yung mga ilaw na to ng alas 6. Grabe, di ba? Ngayon, bibili naman tayo ng uulamin natin. Dagdag dun sa adobo. Medyo alanganin ako dun sa adobo eh. Bili tayo ng maling dito tsaka mantika. Bukas yung tindahan. Ha? Ayun. Pabili ate! Hello! Hello! Maling ate tsaka mantika. Kahit yung maliit na mantika. Yan, sige. Plus 160. Tapos yung sa wifi kagabi. May utang ka din? Anong gusto mong utangin? Sige, anong gusto mo? Anong gusto niya ate? Anong gusto mo ito? Sige, bilhin ko na para sa'yo. Teo, bilhin ko na para sa kanya. Thank you. Wow, galing. Ubusin mo yan ha. Favorite na po yan. Ay talaga? Opo, kaya palagi na pong biyan. Siya po nakakaubos sa mga potato fries po. Di ka. Yan. Ano ba yan? Sir, na. Wow. Sige, sa'yo na yan. Bigyan mo na lang si kuya mo. Kaninang maaga, meron ng mga dumating na magka-camp. Ayun yung tent nila. Tapos yung dalawang nag-camp na sasakyan kagabi is aalis na ngayon. Ngayon, lumakas na naman yung ulan. Pati yung hangin lumakas. So, laking bagay na may ganito. Oh. Ayan, oh. Nahanginan pa rin siya. Pero at least, may konting harang na dito. Ayan. Perfect. Lumubog na dito. Pero okay lang. Nakalimutan ko bumili ng ketchup. Tikman natin yung adobo. Yung adobo ko mukhang kulang yung suka eh. Pero at least yung manok luto na. Alat! Di masarap yung adobo ko. Buti na lang may maling. Nawala yung kamatis ko. Meron akong kamatis dito kagabi. May tao sa lake. Siguro parang binubulabog nila yung mga isda para pumasok dun sa net nila. Sir! Anong ginagawa niya? Yung binubulabog nila no, para papunta dun na sir. Ang galing. Yung lumulutang na yan, sir, yan yung net niya. Yung kwan para hindi tangay, sir. Ang galing.
Medyo pinapalo nila. Oh. Babaw lang pala dyan eh. Ano yung mga isda dito, sir? Mga tilapia? May nahuli na kayo, sir? Ah, yun oh. Paano pumunta sa kabila, sir? Ay, lalangoy. Ayan oh. Nandun yung net. Malinaw naman yung tubig eh oh. Nice. Galing oh. Nandito na ako sa Milik. Umaabot dito yung wifi. Ito talaga yung mga nagustuhan ko sa Mapanuepe Lake. Una, syempre may palengke madadaanan, makakapamili ka. Pangalawa, yung terrain na dadaanan, like yung dinaanan natin, di ba? Napa-challenge pa tayo dahil wala tayong tour guide. Tapos dahil nakamotor tayo, mas extreme. Tsaka may halong kaba dahil iba na yung ruta ngayon eh. So parang bago ka ulit. Pangatlo, pagdating dito sa campsite, kahit saan pwede kang pumwesto. Like now, meron tayong cottage. Nasa ilalim tayo ng puno. Kahit umuulan, feeling ko mas maganda pagka umuulan eh. No? Tingnan mo, tahimik oh. Tapos sakto, wala masyadong tao. So, yung tunog is more on natural. Like yung hayop, yung tubig ulan, yung mga namimingwit doon. Pure katahimikan lang talaga. Tapos, may wifi pa, di ba? Di naman sa, syempre, pagka magka-camping ka, gusto natin tahimik, mahiwalay tayo sa social media. Pero, syempre, may pamilya tayo na iniwan sa bahay eh. Kailangan lagi tayong connected sa kanila. Pero, nasa sarili mo na yun eh. Kahit may wifi, kung hindi ka naman magsa-cellphone, di ganun din yun. Gamitin lang natin yung wifi for emergency purpose, di ba? Pero syempre, social media influencer ako, kaya nagpo-post pa rin ako. Ito yung bangkang ginagamit nila dito. Gawa sa fiber pala to. Tapos, ito yung parang balancer niya, no? Ano kaya to? Gawa sa plastic. Tapos yung makina niya nandoon. Ito naman yung sagwan, oh. Ang laking sagwan niya, no? Para ma-experience lang natin. Nice. Ito yung makina niya, oh. Paano niya ini-steer? Ito. Ah, okay. Ayun yung steerer. Hihilain mo to. Pag kanan kaliwa. So, ibig sabihin, saan yung harap? Di ba yun yung harap? Ah, okay. So, nakaharap ng ganyan. So, nakaharap ng ganyan. Ito yung steerer. Asan ba? Ito. Ah, oo nga, no? Tapos, saan siya upo? Dito. Ay, hindi. Natatanggal to, eh. Saan siya upo, ano? No? Baka dito, sa makina. Galing. Okay, magpa-pack up na ako kasi hapon na. Kaya baka abutin ako ng gabi sa kalsada. Lalo na dito. So, start ko na maglikpit. At yung iba, baka sabay ko na linisin ng todo. Dito, banlaw-banlaw lang, pwede na. Grabe, basa yung helmet. Tumutulo. Ang tindi. Ay, nakapagligpit na ako. So, back to normal ulit yung motor. Lahat na nandito na sa bag. So, pipicture lang ako doon para meron akong thumbnail. Tapos, lalarga na tayo. Yan yung thumbnail ko. Sobrang lakas na naman ng ulan. Pero nag-enjoy naman ako. Basta, kumpleto yung gamit mo. Tsaka tanggap mo sa sarili mong mababasa lahat ng gamit, ganun. Pagdating naman sa bahay, lahat yan, tatanggalin mo sa bag at lilinisan. Kaya isahan na lang sa bahay. So kung medyo madumi man siya, di dali mo sa bahay ng madumi. Huwag mo muna dito linisin para hindi nakakapagod, no? Saya. Alam mo yun, yung survival feeling. Kasi walang masyadong tao eh, no? Mapipil mo talaga na parang ikaw na lang mag-isa. Ayaw nga pala, no? Set muna natin yung kanyang traction control kasi every time na pinapatay mo yung motor, yung traction control mag-on siya automatic for safety. Kaya ayun, off na siya. Yung ABS naman, naka-off-road setup tayo. Ayun, nakasulat dyan, no? So yung ABS, di siya babalik once na sinet mo na siya ng ganun. Okay, saan yung daan? Dito tayo sa dinaanan na. Mukhang dito yun, no? Nakakasilaw pala pag binaba yung visor, no? Ito yung madulas na part ng papasok ng Mapanuepe. Na-excite ako doon sa dadaanan ko ulit eh. Mukhang mapapatrail na naman tayo. Sa ngayon, sa mga dinala ko dito sa pagka-camp, wala naman akong naiisip na kulang. Nagkulang lang ako sa pagkain. Yung adobo ko, sobrang alat ng timpla. Practice pa. Yung paksiw,
Pwede na. Kahit naman matabang yung paksiw, hindi ko naman hinihigop yung sabaw nun eh. Pampalasa lang naman siya. Importante, healthy naman yung kinain ko bago ako natulog. Sa pagka-camping nga pala no, hanggat maaari, yung natural na food yung kakainin natin. Huwag natin sanayin na puro preservatives porque nag-camping ka, ganun. Kung di kaya magluto, pwede naman bumili ng lutong ulam. At kung 2 days ka mag-stay sa campsite, bilhin mong ulam yung hindi agad napapanis like adobo, paksiw, ganyan. Huwag nyo lang hahayaan na abutan kayo ng dilim dito. Kaya hindi advisable na pumunta ng Mapanuepe Lake ng hapon. Kasi kung hindi kayo kukuha ng tour guide, maliligaw talaga kayo. Lalo kung first time. Kung maghanap naman kayo ng tour guide, kahapon wala akong nakitang nakatambay na tour guide. Kaya no choice kayo kundi puntahan na talaga tong lake ng kayo-kayo lang. So pagpabalik, ang tinitignan nyo lang naman is yung bundok na yun eh. Yung pa-triangle na yun. Kung papunta naman ng lake, itong mga pine trees na to. Yung ruta lang ang medyo mahirap. Kasi sinusundan mo kung saan yung may gasgas. Kagaya ngayon, dalawa yung hati niya, no? So ito hindi mo alam kung saan papunta or baka magkita lang sila sa isang ruta, no? So since dito ako galing kahapon, doon ko nakausap yung babaeng naka-tricycle kahapon, kaya medyo familiar pa sa akin. Ngayon, kung naka 4x4 ka at loaded yung sasakyan mo, pwede ka magbutas ng bagong kalsada, di ba? Ganun naman nila binubuksan yung bagong ruta eh. Sila yung dadaan ng una, tapos susundan na lang ng mga ibang dumadaan pa hanggang sa magasgas na yung kalsada, mawala na yung mga damo. Sabi ko na eh, nagkita lang din dito sa road na to. Dito ako nagpalipad ng drone kahapon. Dito hindi naman putik yung dadaanan mo, no? Buhanginan talaga. Pag maulan, hindi ko sure kasi minsan pag sobrang tagal ng umuulan, lumalambot yung lupa. Pagka naman basa, nagtitigas siyang ganyan, oh. Siguro depende sa kung anong klaseng lupa siya, no. Nice experience. Medyo nakakatakot lang kahapon pero kinaya naman. Buti safe naman dito kahit papaano. Ayan, ito na yung kanto. Sa mga pupunta dito, tandaan nyo to meron siyang parang center island na ganyan na damuhan. So doon ako dumiretso kahapon. Mali doon. Huwag rin kayong kakaliwa. Kumanan kayo. So pagpabalik naman, kakaliwa tayo dito. Kayang-kaya nung nakakotse to. Hindi kagaya dati. Sa mga naka-scooter naman at may traction control yung sa kanila, tapos hindi pwedeng i-off, doon lang sila mahirapan lalo sa river crossing. Ngayon kung wala siyang traction control, okay lang din. Kaya sa mga big bikes, like yung mga big bike na hindi na-off yung traction control, kahit i-off-road mo yung gulong niya, hindi maaari dito kasi pag dumulas, wala na. Parang yung nangyari sa akin. Kumbaga, natuto tayo sa experience natin kahapon. Tapos huwag kayong matakot pagka medyo lumiliko yung manibela. I-gas nyo lang, okay, peprelo. Yan o. Huwag lang sobrang bilis kasi baka may lubak or hukay. Pag preno mo, semplang ka. Lalo't naka-off yung ABS natin. Kaya lang naman naka-off yung ABS ko kasi baka dumulas yung likod ko, humina yung preno ko. Ganun yung ABS eh. Pahihinayin niya yung preno, yan, dadaanan mo lang ng ganyan. Kung makakagilid ka, gilid ka. Kung walang choice, hatawin mo lang. Kaya dapat yung travel and front suspension mahaba eh. Etong KTM medyo nakukulangan ako. Kaya lalay lang sa mga hukay na ganun. Woo! Ayun yung bundok ko, palapit na tayo ng palapit. Segunda lang ako kasi para may malakas yung engine brake ba. Tapos pagliliko, hindi pwede yung banking dito, talagang counterweight lang. Ito first gear tayo dito. Eto na. Yung iba dumadaan sa gilid. So kahapon dito ako dumaan sa gilid, no. Sa gitna kaya, kaso baka malalim na yung gitna eh. Dito tayo sa gilid, no. Pero kailangan diretso yung manibela eh. Yan. Go! Ay, namatay! Okay, bola. Oh, grabe. Parang wala lang eh, no? Ba't ganun? Pagka dadaanan mo pa lang, nakakatakot. Pero pag dinaanan mo na, ay, ganun lang. Eh wala, hindi mo naman nakikita yung sa ilalim yan eh. Tapos kung saan yung dinadaanan ng karamihan, yung bakas ng gulong, doon ka. Kasi mas napitpit na yun. Ito, hindi mo makita, oh. Kasi mahirap yung magulat ka, biglang malalim pala. O kaya may malaking bato sa gitna. Siyempre pag nagulungan yun, dudulas yung gulong. Segunda lang ako. Hindi yata pwede yung sniper ko dito kung pang road yung
Gulong, di ba? Pangit naman kung lalagyan mo ng Pirelli Scorpion yung sniper. Kaya good choice talaga tong KTM eh. Kumbaga parang pinalakas na lang yung sniper at naging expressway legal siya. Kasi dapat sniper ang ginagamit ko ngayon. Sa next camping hindi ko sure kung saan. Paki-comment nga pala kung saan ang maganda. Mundo yata dati ruta. Parang bago na lang to. Sundan natin yung tricycle. Tulad yun, no? Naka-tricycle, oh, kayang-kaya niya. Parang mas madali pang ang i-drive pag trike, di ba? 3 gulong. Ito na, dito na ako sa open area, oh. Hindi ka na maliligaw dito. Kasi ang kalsada doon, dadaanan natin yung bundok na yun. Yan yung gusto ko. May ibang daan doon. Dito ako nag-doubt nung una. Kaya lang, sumasayo yung manibela. Baba mo lang yung paa mo. Basta mabilis lang yung control mo. Kontrahin mo kaagad pag patumba ka na. Ano, doon dumaan yung trike. Mukhang okay doon ah. Malakas yung agos ngayon ah. Langanin ako doon oh. Doon malambot eh. Dito na tayo. Ah! Grabe! Antindi nun ah. May waiting shed pa doon oh. Tara doon tayo. Silong muna tayo. Kunin natin tong, mukhang may nag-side stand na dito gamit to. Kasi UP na eh. Ayan o. Parang gumagalaw siya. Nice. Right, dito ko natatapusin yung aking vlog. Maraming salamat sa mga followers kong hanggang dito umabot sila. At sa mga interested nga pala sa mga pinakita kong camping equipment sa inyo, mga gadgets, is itap nyo lang yung screen niyo. Kung naka-cellphone kayo, lalabas dyan yung mga products. And then kung naka-TV ka naman, i-click mo lang sa remote kahit saan, then may lalabas na shop sa baba ng screen. Right, maraming salamat at paki-comment nga pala kung saan yung next natin na pagkakampingan or baka meron kayong gustong puntahan na lugar at gusto nyo makita dito sa video natin. Maraming salamat guys. Read for Speed.